Magandang araw po mga ka-recap, ang welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang kwento ni Disciple Pedro at Disciple Thaddeus. Naganap na nga ang kamprontahan sa pagitan ni Thaddeus at Kim Son-go. Kitang-kita ang mga lungkot sa mata ni Thaddeus. Sinabi niya kay Pedro na matagal na siyang nagsusospecha pero hindi niya lang ito sinabi dahil kahit kaunti ay umaasa siya na sana ay hindi niya kalaban si Son-go. Ngayong nalaman na niya na si Son-go ay nasa panig ni Pedro. Ano pa ang gusto niyang dahilan? Bakit daw siya lumapit sa kanya? Pinadala daw ba siya ni Pedro? Hindi, nagkakamali daw siya saad ni Pedro. Anong ibig niyang sabihin? Mali lang daw ang pagkakaintindi niya saad ni Pedro. Hindi maaari na siya ay nasa panig ni Pedro. Tila nagkaroon pa ng pag-asa si Thaddeus nang marinig ito. Pero bigla itong nagbago nang sinabi ni Kim Son-go na siya ay si Pedro. Ngumiti pa si Thaddeus dahil akala niya ay nagbibiro lang si Kim Son-go. Alam naman daw ni Son-go kung gaano na lang ang paghaanggad niya na mahanap at mahuli si Pedro. Pero ang lakas ng loob niya na sabihin na siya si Pedro. At anong pinagsasabi niya na siya si Pedro? Ang tunay na Pedro ay isang matandang tao na may sakit at nasa hukay na ang isang paa. Imposible daw ang pinagsasabi niya. Sinabi naman ni Pedro kay Thaddeus na mahaba-habang istorya ito at mahirap ipaliwanag pero ang Pedro na hinahanap niya walang iba kung hindi siya, si Kim Son-go. Napatingala si Thaddeus sa mga naririnig at tinanggal ang kanyang salamin. Tila nakangiti pa ito at nagpipigil. Mukhang ipagpapatuloy daw talaga ito ni Son-go hanggang sa huli. Naiintindihan na daw niya ngayon ito. Mukhang hindi na niya kailangan pang marinig ang iba pang sasabihin ni Kim Son-go. Kung ganoon, hindi niya alam kung siya nga ba si Kim Son-go o si Disciple Pedro, o isang tigre na pinalaki ni Disciple Pedro. Kahit ano pa man ang totoo, tatapusin niya si Son-go ng sarili niyang mga kamay. At sa napakabilis na pangyayari, ay walang ano-ano'y sinipa ni Thaddeus si Pedro sa mukha. Sa isip ni Pedro, ilang beses siyang gumawa ng simulation sa kanyang utak para labanan si Thaddeus at kung paano niya mapipigilan ang mga atake nito. Pero isa lamang ang napagtanto niya at nakuhang sagot sa mga simulations na ito. Pinaulanan na nga ni Thaddeus si Pedro ng matitindi at mabibilis na mga sipa. Hindi daw siya makareact saad ni Pedro. Sinalo niya lahat ng mga ataking ito. Hindi nagpaawat si Thaddeus. Sunod-sunod ang mga atake niya kay Pedro. Sa isip ni Pedro, ang bilis ni Thaddeus ay nakakangga at hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Pero napapaisip din siya. Ano daw ang meron sa mga atake ni Thaddeus? Inobserbahan ito ni Pedro ng mabuti. Bigla naman na napatawag sila G1 kay Simon. Kinumusta niya si Simon. Ano daw ang nangyari? Ano na ang nagaganap ngayon? Naririnig ito ni Simon lahat pero hindi siya nakasagot agad. Lumalabo ang kanyang paningin dahil sa natamong atake kani-kanina lang. Sa isip niya ay kailangan niyang tulungan ang kanyang kapatid na si Pedro. Binalita ni Simon kay G1 na si Thaddeus at Pedro ay naglalaban kasalukuyan. Pero sa isip ni Simon, matatawag pa daw ba ang sitwasyon na ito na isang laban? Tila ang nakikita niya ngayon ay isang one-sided, at walang pagpipigil na pambubugbog kay Pedro. Sa normal na mga laban, ang tanging nakakadetermina kung sino ang may lamang sa isang laban, ay kung sino ang pinakamalakas. At tanging lakas lamang. Pero paano naman kung ang lakas na ito, ay hindi man lang makatama kahit isang beses? Sinusubukan ni Pedro na umatake din kay Thaddeus at magawa itong mapigilan pero bakit ganito? Napakadali lang na naiiwasan at nare-redirect ni Thaddeus ang mga atake ni Pedro sa kanya. Napakadali niya din nalilihis ang mga mabibigat na ataking ito. Walang magawa si Pedro kung hindi ang mapa-address at pag-isipan nito. Malaking bagay daw ito. Hindi daw siya pinapayagan ni Thaddeus na makahawak kahit man lang sa buhok sa kanyang ulo. Kung ganoon ay gagawa siya ng distansya at susubukang mag-counter-attack. Pero habang nag-iisip pa lang si Pedro ay sumugod na kaagad ng napakabilis si Thaddeus. Sinipa niya ulit si Pedro pero nagawa pa rin niyang maharangan ito. Sa kasamaang palad ay tumilapon pa rin si Pedro sa pader at napakalakas ng impact na ito. Para naman kay Simon, sa harap ng ganito ka-abnormal na bilis ng isang tao. Kahit malayo ang agwat ng lakas ni Pedro kay Thaddeus, para lang din itong isang walang laman na kahon. Ang bilis at lakas ni Thaddeus, naranasan niya ito kani-kanina lang, ito daw nga ba ay isang bilis na matataglay ng isang tao.
Patuloy pa rin ang bakbakan ng dalaw pero tila may napansin si Simon. Ano daw ang tunay na nangyayari? Ilang beses daw siyang natama ng mga atakeng katulad ng ginagawa ni Thaddeus kay Pedro at ramdam niya ito agad. Pero paanong si Pedro ay tila perpekto pa rin at wala man lang pinsala? Napigilan naman ni Pedro ang isang suntok ni Thaddeus at napangiti ito. Ano daw ang ginagawa niya? Tanong ni Pedro. Iniinsulto daw ba siya ni Thaddeus? Tila nalito si Thaddeus sa mga sinabi ni Pedro. Saad ni Pedro ay alam niyang ang mga atake ni Thaddeus ay walang laman ng intensyon ng pagpatay. Ang ginagawa daw ni Thaddeus ay ang mga atakeng hindi para pumatay kung hindi ay para hulihin lang siya. Ano daw ang iniisip niya dito? Tanong ni Pedro. Tila ngayon ay siya ang hindi nakakaintindi. Sinabi naman ni Thaddeus na ang ideyang si Kim Sun-go ay pinadala ni Pedro para mag-especially iya sa kanya ay hindi niya binaliwala. Pero, iba daw si Kim Sun-go. Naiiyak na sinsabi ito ni Thaddeus. Ang kilala at nakikita niyang Sun-go ay kakaiba. Naaalala ni Thaddeus ang pinagsamahan nila ni Sun-go. Ang kanilang mga masayang pag-uusap. Siya lang daw ang tanging at nag-iisa sa loob ng Kowloon na naging kakampi niya. Para sa kanya, si Kim Sun-go ay totoo niyang kapatid. Pero kahit ganito ang ekspresyon ni Thaddeus ay tila naging seryoso naman si Pedro. Tinapak ni Pedro ang kamay ni Thaddeus. Seryoso niyang sinabi kay Thaddeus na wala daw talaga siyang mata pagdating sa mga tao. Hindi siya marunong kumilatis. Biruin mo daw, nang nakiusap siya na maging isang disciple niya, ay agad naman daw itong pumayag. Damaykit daw siya sa tabi ni Thaddeus simula nang dumating siya dito. Nagawa din niya na makapasok sa bahay ng kanyang pinakamamahal na ina. At ang lahat ng mga pangyayaring ito ay isang simpleng plano lang para hanapin ang kahinaan ni Raphael, ang boss ng Glory. Sinabi ito ni Pedro sa napakaseryoso na mukha na tila ba ay ginagalit niya si Thaddeus. Nakayuko si Thaddeus at sinabi na tama nga si Kim Sun-go. Ang ginawa niyang paglapit sa kanya ay pinagplanohan na nila sa simula pa lang mago pa siya pumunta sa Kowloon. Pero may huling katanungan lang siya na gustong itanong kay Kim Sun-go. May mga pagkakataon daw ba noong sila ay magkasama na naramdaman niya na tunay ang kanilang pagkakaibigan? Kahit ilang minuto lang ba? O kahit isang segundo? Tila natahimik si Pedro at nag-isip. Pero bigla niyang sinabi ang mga katagang isang segundo. Anong isang segundo? Dagdag ni Pedro. Wala daw siyang ganoon kaalagang oras para sayangin sa kanya. Tila nanlumos si Thaddeus sa mga naririnig at sa mga sinasabi ni Pedro. Walang ano-ano'y napakabilis siyang sumugod kay Pedro na puno ng galit. Sa pagkakataong ito ay tila hindi napigil ang kanyang mga bibitawang atake. Agad niyang pinaulanan ng suntok si Pedro. Walang pigil ang mga pagbitiw nito at wala din magawa si Simon kung hindi panoorin ito. Narinig din ito nila G1 sa kabilang linya. Bakit daw kailangang galitin niya si Thaddeus gamit ang mga ganoong salita? Nababaliw na daw ba siya? Baka sa pinaggagawa niyang yan ay siya pa ang unang mamatay. Inatake din ni Thaddeus hindi lang sa itaas kung hindi pati sa baba. Kahit napakabilis na ng mga atake ni Thaddeus, nagagawa pa rin itong mapigilan ni Pedro. Pero sa pagkakataong ito may mas malakas na. Sa isip naman ni Simon ay tila alam na niya ang ginagawa ni Pedro. Mukhang may sinusubukan si Pedro. Gusto daw ba niyang subukan na makita ang bagay na ito? Si G1 naman ay hindi alam ang pinagsasabi ni Simon. Patuloy ang sagupaan ni Pedro at Thaddeus at sa isip niya ay kakaiba na ang mga atakeng pinakawalan ni Thaddeus ngayon. Mayroon na itong balak na patumbahin siya ngayon at ngayon din. Bawat bitaw ni Thaddeus ay parang mga kanyon. Mas mahirap at komplikado na ang mga bagay-bagay ngayon. Ito ay lagpas na sa kakayahan ng pisikal na kakayahan ng isang normal na tao. Katulad na lang ng isang paa na tatama sa kanyang mga paa, pero isang hinga niya lang ay papunta na pala sa ulo niya ito o hindi kaya ay nasa harap na ng kanyang mukha. 1,000, hindi. Kahit matapos niyang maranasan ang mga 10,000 kombinasyon, kahit paghandaan niya ang daan-daang libong posibilidad. Pero ang mga galaw ni Thaddeus ay tunay na hindi niya mahulaan. Nakalusot ang isang sipa ni Thaddeus kay Pedro at tila tinamaan nga siya nito at tumilapon ng napakalakas. Napa-atras si Pedro dahil sa ataking yon. Wala na siyang ibang magagawa sa bilis ni Thaddeus. Biglang pumasok si Pedro sa isang kwarto. Sa operating room, binalaan pa siya ni Simon na huwag pumasok doon. Kapag pumasok siya doon ay wala na siyang malalabasan.
Kailangan daw niyang pumunta sa mas malawak na lugar. Pero hindi nakinig si Pedro sa kanya at pumasok pa rin sa operating room. Hindi alam ni Simon ang pinaplano ng kanyang senior. Sinundan siya ni Thaddeus sa loob ng operating room. Sinabi ni Thaddeus sa kanya na si Kim Sun-guman siya, o si Pedro. Alam niyang may mga sarili siyang dahilan at naiintindihan niya ito. Pero alam din naman siguro ito ni Pedro, na may mga bagay din siyang kailangang protektahan. Hawak-hawak niya ang larawan ng kanilang pamilya. At dahil sa mga bagay na ito, ay sapat na. Tapusin na daw nila ito ngayon. Hindi daw siya matatalo ni Pedro. Sinabi naman ni Pedro na nakakahanga nga daw ang pisikal na kat-anji ang taglay ni Thaddeus pati na ang kanyang reflexes. Nalagpasan na daw niya ang katangian ng isang tao. Pero kahit ganito na siya kalakas, alam niya na ang gaya ni Thaddeus ay may taglay at kaakibat na kahinaan. Alam niya ba ito? Anong kahinaan naman ito? Tanong ni Thaddeus. Dahil daw ba hindi na gumagana ang kakayahan niya ay gagamitin na lang ni Pedro ang kanyang utak, tanong ni Thaddeus. Wala daw gumagana sa kanya. Pero ngumiti lang si Pedro at sinabi na kung gumana ang gagawin niya o hindi, malalaman niya lang ito kapag sinubukan niya. Biglang may pinindot na switch si Pedro sa ilalim ng isang higaan sa likuran niya. At doon ay biglang bumungad ang napakaliwanag na ilaw ng operating room. Nasilaw si Thaddeus sa ginawa ni Pedro. Ano daw ito? Tinak pa niya ang kanyang mukha dahil sa sobrang liwanag nito. Sinabi ni Pedro na kahit gaano pa kabilis ang reflexes ni Thaddeus, ay hindi niya malalagpasan ang bilis ng liwanag. Sa may kiling oras na hindi nakakakita si Thaddeus, ang kanyang kakayahan at lakas, ay walang kwenta. At sa pagkakataong ito ay si Pedro naman ang sumugod kay Thaddeus. Pinaulanan niya ito ng malalakas at mabibilis na mga suntok. Sinasamantala niya ang oras na hindi nakakakita si Thaddeus. Binahagi din ni Simon ito kay G1. Ginamit daw ni Pedro ang ilaw sa operating room para bulagin panandalian si Thaddeus. Tama nga daw ang ginawa ni Pedro. Ang isang tao, kapag nakakita ng napakaliwanag na ilaw sa dilim, ang retina nito ay masi-stimulate. Napakalakas daw ng ilaw sa operating room at hindi ito gumagawa ng anino. Dito nagtatapos ang mabibilis na reflexes ni Thaddeus. Sa 10 segundo ay hindi pa makaka-adjust ang mga mata nito. Para naman kay Pedro, ang 10 segundo na ito ay sapat na para sa kanya na pabagsakin si Thaddeus. Sunod-sunod at walang pigil pa rin ang pag-atake ni Pedro kay Thaddeus. Nakakahanga nga daw talaga si Pedro saad ni G1. Tapusin na daw niya si Thaddeus. Pero biglang nagsalita si Kageo at sinabi na imposible ito. Napatigil si G1. Hindi na nga daw siya nag-cheer kay Pedro, ano pa ang nakakalungkot na mga salita ang pinagsasabi niya. Sinabi ni Thaddeus na naniniwala din siya na hindi matatalo si Pedro. Pero ang problema ay ang kalaban ay si Thaddeus. Ano daw ang problema kay Thaddeus? Tanong ni G1, may kakayahan din daw ba siya kagaya ni Alipid na nakakakita sa dilim? Hindi saad ni Kageo, ang Thaddeus na kilala niya, ay malamang, ngayon, ay nakarecover na o nakaligtas sa atakeng yon. Wala pa ring tigil ang mga pakawalang atake ni Pedro kay Thaddeus. Kung titingnan mo ay tila panalo na siya. Kahit si Simon na nanunood ay nakangiti at kapag nagpatuloy daw ito, tiyak na mananalo si Pedro. Pero nagbago ang ekspresyon niya nang bigla niyang mapansin na may kakaiba sa nangyayari. Sa isip ni Pedro, naharangan na niya ang paningin ni Thaddeus pero nagagawa niya pa rin na maharangan ang mga atake nito. Sinabi ni Kageo, na kahit bago pa man pinagana ni Pedro ang ilaw sa operating room, nakagawa na ng paraan si Thaddeus na matakasin ang kahinaang ito. Sa isip ni Pedro ay nakakainis daw talaga ang taong ito. Kailan at paano daw? Napigilan ni Thaddeus ang isang suntok ni Pedro. Nagsalita siya at sinabi na kanina pa niya pinaalam. Walang gagana sa kanya. Nakapikit ang kanang mata ni Thaddeus habang ang isa naman ay nakamulat. Tama nga, nagawa niyang mag-react at pinaikit ang isang mata para hindi maapektuhan ng liwanag. Alam na niya na ang mga ilaw ay gagamitin ni Pedro at sinari niya ang isang mata para maprotektahan ito. Tinanong ni Thaddeus si Pedro kung tapos na daw ba ang kanyang 10 segundo. Dahil ngayon ay siya naman. Ipapakita niya kung ano ang magagawa niya sa 10 segundo. Tunay kaya na walang paraan para matalo si Thaddeus? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo.
Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!